James Kumar and Lisa Marcos, kahit ano ang hilingin ko, wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito. Nako po, damay dito si Lisa Marcos sa bagong pasabog ni PIDEA Agent Morales. May nagaganap daw na suhulan at argluhan para hindi matuloy yung PIDEA Leaks Senate hearing. At nakuwanan pa ito ng CCTV. Nako, dinaanan naman sa pera. Bagong Pilipinas. Eto, panoorin natin. Your Honor, after noong 30 April, Your Honor, may nagpunta sa akin sa bahay. Ito po ay inaayos ako. Allegedly, by the camp of a certain James Kumar and Lisa Marcos, through a common friend named Eric Santiago, alias Picoy. Ang pagkakaalam ko po dito, taga-Napolcom po ito. At ang kapatid po nito, isang PIDEA Drug Enforcement Officer. Nakuha po sa bahay ng CCTV yung kanyang, kasi naka-video call po eh. At ako, ayon, di umano, itong si James Kumar, interesado sa akin at naging subject ng kanilang three-way conversation na ako wag nang magsalita. Ngayon, nagkaroon pa ng mga series of communication. Kahit ano ang hilingin ko, wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito ngayong May 7. Kung hindi ka tumuloy, papahuli rin kita. Yes, Your Honor, alam ko naman po. Kita. Kung hindi ka Nagbiro pa nga ako, Your Honor. Ang gusto ko, loto. Walang problema. Yan ang inaantay. Yan ang inaantay ni Lam. Your Honor, kuha po yan. Yang conversation na yan. Sandali, bagong revelation yan. Yes, Your Honor. Nung atreta na after ng hearing natin dito sa Senado, May 1, may nagpunta po sa akin. At yun nga, yung tumawag yung Eric Santiago, video call. Kaya nga, sabi ko, teka muna, hindi ako nag-ano dun sa video call. Yung nga sinasabi, yung certain Kumar, James Kumar, allegedly, yung Bombay, sabi nga Bombay. Sabi ko, ano kinalaman ng Bombay? Ba't ako kakausapin ng Bombay? Hindi ko po kilala itong James Kumar na to. Kilala ko yan. Ako po. Kilala ko. Opo. Kumusek, are you sure of your statements, ha? Yes, Sir Honor, kahit po patawag natin, yung Eric Santiago, ng pagkakaalam ko, taga-Napolcom. Kumusek, you... Ako kausap, allegedly, ito po, allegedly Lisa Marcos, ito po yung Lam. Sandali, si puro ka allegedly. Sino ang nakausap Kasi mo po, talaga? yung Eric Santiago po ang nagsasabi. Sinabihan Interesado. Opo, sinabihan ako na yung Kumar interesado sa akin. Personal kayo nag-usap o cellphone? Yung po yung nagpunta po sa akin, naka-video call po sila. Sino yung nagpunta sa'yo? Si Ron Enriquez po. Romy Enriquez. Kumusek, Yung po si Eric Santiago. anong sabi ni Eric Santiago? Ayun, interesado raw sa akin si James Kumar. Ang gusto pa nga, Your Honor, si Picoyo, si Eric Santiago, at sinabi, teka muna, baka raw purtad-tad ng CCTV yung bahay nun. Mahirap. So, na-covered ng CCTV mo yung pagpasok ni yung nagdala ng cellphone, nakakausapin ka? Yes, Your Honor. Nandun. Andun sa Nakuha CCTV? po, nandun kami sa dining eh. Sa dining po namin, meron po CCTV doon. Kaya capture po. Yeah, palalim ito yung investigasyon na ito. Ang dami ng tao na involved. Yung nga po, no, yung ang na nagulat din ako dahil after lang nung April 30 na hearing, bakit may ganun? Sabi ko, kung ito, So this happened after the hearing. after First hearing po, natin. May 1, bago po ako interviewin ng, ano ba radio station to? Bali, ang interview ko noon, 11:30. So dumating ito, mga 10 o 10:25 o 10:30. Ganun po eh. So therefore, nakausap mo si James Kumar. Hindi po, yun lang yung nagsasabi na ang interesado sa akin, yung James Kumar, at ito yung ako yung naging pag-uusap nila nung nag-uusap sila na three-way.
Sino yung three-way? Nag-usap ng three-way. James Kumar, tapos yung isa pa na yung parang Lisa na yun po yung So anong pinarating sa'yo? Yung nga po, wag na magsalita. Para wag na siya magsalita. Kasi yung mangyayari dyan, papatayin yan. Kaya padre, sabi nga ganun nung kaibigan ko, hindi natin maano kung anong desisyon niya. Kasi yan, nagulat din. Nagulat. Nagulat siya doon sa nangyari. Lumabas yung trabaho na yan eh. Yun yung pero wala akong papapangako sa iyo. Hindi, sabi pa nga ganun, magiging director ka. Sabi pa na sa kanyang ganun. Magiging Director ng ano? Director siguro sa gobyerno, Your Honor. Sino magiging director? Ikaw? Yung kausap, yung nagpunta sa amin. Yung kausap Kasi, sabi niya, Sino ikaw yun? naman, yung Romy Enriquez, si Ronald. Romy Enriquez. Ngayon, ikaw naman ang handler dyan eh. Hindi. Sabi niya, hindi ako handler niyan. Yan, may sariling isip yan. Inaano nga niya, eto. Kaya niya, sabi pa nga niya, sinabihan ko yan, padre. Sinabihan ko yan to si Kuya Jonathan. Na wag nang kasi nag-uumpugan yung Duterte at saka Marcos. Baka madamay siya. Sinabihan ko yan. Yan po yung word ni Romy Enriquez doon sa CCTV. Sinabihan ko yan. Ngayon, yung si Picoy o si Eric Santiago, napaka-insisting na. Na hindi, sabi niya, natin yan, kaya tulungan natin yan. Tulungan natin yan. Kasi wala papatayin yan. Tingnan nyo, Your Honor, yung posisyon Sinong ko papatayin? ako daw. Ang nagsabi si... Yung Picoy, yung Eric Santiago, Your Honor, ang alam ko, taga Napolcom yun eh. Kumsek, invite Eric Santiago na Pulcom. Nako, paano nila itanggi yan? Nakipag-video call pala, tao ni Lisa. Tapos, nakipag-arigluhan, kahit ano kayang ibigay. Manahimik ka lamang. So, ano ba nangyari? Pera-pera lang yan. Pera-pera lang yan. Milyonaryo. Oh, panibagong pasabog po ni PDEA Agent Morales. Talaga naman. Sabagay, hahanap talaga ng paraan. Kahit sino naman kung dyan, hanap talaga ng paraan para manahimik talaga itong si PDEA Agent Morales. Kasi, hindi naman basta-basta yung pasabog kasi niya. Akalain mo, pinakamataas na posisyon ang binanggit niya dyan. At yung mga dokumento ay pinapatunayan talaga ni Bato na totoo. Meron talaga na ganun. Tapos kanina nandun si Maricel Soriano at kinonfirm ni Maricel Soriano na yung address ay meron talagang ganung address kasi nitong nakaraan sabi nila walang ganung address daw. Meron nga, doon nga, kinonfirm nga ni Maricel Soriano na doon siya nakatira dati. 2012. Hala, lalong palalim ng palalim ang investigasyon na to. At grab, yung mga senator, tumameme. Nasyak yata si Bato. Si Senator Bongo, lumabas. Siguro may dahilan, malaking dahilan kasi yung pangalan kasi na nadawit, hindi basta-basta eh. Tapos may mga ganun na pala silang plano para dito kay Morales. Diba? Pero, PDEA agent yan. Alam niya kung paano protektahan niya yung sarili niya. At kakampi siya ng taong bayan. Mas marami. Kasi kung nanood po kayo sa live mismo, grabe. Yung supportan, mas maraming naniniwala kay PDEA agent Morales kaysa doon sa ibang nagsasabi na hindi totoo dahil may kaso noon. May kaso nga noon pero hindi naman napatunayan. Ganun ba talaga? Pag yung tao, pag may kaso noon, hindi na ba kapanipaniwala ka agad? Yung malay natin, okay, malay natin na ginawan-gawan lang siya ng ganong kaso. Di ba? At wala namang, hindi naman napatunayan. Oo. Dahil nga, yung ginagawa niya ayon kay PDEA agent Morales ay trabaho lamang. At alam natin na may mga taong ganun na kayang panindigan yung trabaho nila. Naintindihan daw niya na itong mga nasa PDEA agent ngayon ay talagang hindi basta-basta na magsabi ng totoo at paktakpan
nasa taas na nakaupo dahil mawawala sila sa pwesto. Hindi lang basta mawala sa pwesto, baka kung ano pang kaso. 'Di ba? Kasi kagaya ng sinabi ko nakaraan, ang PDEA is under the supervision of the President of the Philippines. 'Di ba? Kaya kung magkakamali ka diyan, ay magka-problema ka sa trabaho mo. Pamilyado ka. Kaya naintindihan ni PDEA Agent Morales yung mga kung ano mang sinasagot o mga sinasabi ng mga taga-PDEA, lagi niyang sinasabi, naiintindihan niya. Kasi galing naman siya doon eh. Naiintindihan niya, pamilyado yung mga tao dyan. At sigurado siya, mawawalan talaga ng trabaho yung mga yan. At ngayon, gusto lang niyang patunayan, hindi naman siya yung nagpakalat na si Marcos yung nasa pangalan. Kumalat na lang kasi yung dokumento na yan at siya yung nakaperma. Sa totoo nga, nakatago pa yung pangalan niya nung inilabas ni Maharlika yan. Siyempre, may mukhang nag-viral talaga yung ginawa ni Maharlika. Ito, nagsalita na siya, lumabas na siya, nagsalita, oo, totoo yan. Ako ang pumirma. Pero hindi siya ang nagdawit doon sa mga nabanggit na pangalan. Kung sino yung sisihin dito, si Maharlika. Kasi siya yung nagpakalat sa social media. Ito lang naman kay Morales ay gusto lang niya patunayan na totoo nga yan. Nangyari nga yan. At alam natin, siyempre, galing siya sa ganyang trabaho. Yung mga informasyon na inilabas niya dyan, alam natin, meron pa yan. Hindi naman yan basta na boom agad lahat ng may alas pa yung mga yan. Si Maharlika, ayon kay Maharlika, alam niya kung sino yung confidential na informante dyan. Tapos ito, hindi pa nagsalita. Alam nila yan. Hinihintay muna nila kasi siyempre may susunod pang mga hearing para malinaw at mailabas pa yung mga ibang mata. Ang dami pa. Ito ngayon kasi, si Lisa Marcos. Sus. Nako. First Lady Lisa Marcos. Ipapatawag ba nila dyan sa Senado? Kasi si Senator Bato de la Rosa, ayaw niyang ipatawag si Pangulong Bongbong Marcos talaga. Ayaw niyang gawin yan. At ito naman si Morales, gusto niya ipatawag si dating Pangulong Duterte. Ayaw din talaga. Ayaw ni Senator Bato de la Rosa na ipatawag si PBBM or si dating Pangulong Duterte. Si Lisa Marcos, pwede kaya? Nadawit na siya dyan kanina. Oh. Si Lisa Marcos daw. Oo, may suhulan daw nangyayari. Ano kaya tingin nyo? Sana yun yung dapat pag-usapan sa susunod. Kung pwede ba yung First Lady. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.